sa mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Handa na ang Office of the Ombudsman na ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte matapos silingin ng House Committee on Justice ang mga kopya nito para gamitin sa ongoing impeachment proceedings sa Kamara. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesperson Miko Clavano, mas mabilis na mailalabas ang SALN ng bise dahil bukas na rin naman sa publiko ang access sa mga SALN ng public officials. Exactly. Sinosomon nila yung SALN, bukas naman sa publiko yung SALN, pal nyo. Akala nyo naman pipigilan ng OVP yan. Sabi ko nga sa inyo, alam na ng OVP kung ano yung mga gagamitin yung grounds for impeachment. And yung legal team ni VP Sara Duterte ready na since 2023 pa. Alam na nila kung ano yung mga gusto nyong makita at alam na nila kung ano yung mga gusto nyong malaman. And hindi nyo yun malalaman ngayon. Hindi ngayon. Not now, not ever. Kung gusto nyong malaman kung ano yung ebidensya o ano yung taktika na meron yung mga legal team ni Inday Sara at ni Inday Sara, paratingin nyo na yan dyan sa Senado. Dami nyong alam. Sinosomon-somon nyo pa yung sinosomon-somon nyo pa yung mga dokumento. Ibig sabihin, wala kayong mga ebidensya. Na nasa ilalim ng tanggapan, kabilang sa mga hinihingi ng komite ang SALN ni VP Sara mula 2007 hanggang 2025. Ibig sabihin, kasama ang mga SALN noong termino niya bilang Mayor at Vice Mayor ng Davao City. So, even a simple request would do. No? And so much more if it is a subpoena, we will comply. We would have to direct or endorse the request or subpoena to the proper office that was the repository of those SALNs, which is yung sa Mindanao office ho natin. Pinagsama-sama na rin ng Ombudsman ang mga reklamong natanggap nito laban kay VP Sara na halos magkakapareho. Sumasailalim na rin ang mga ito sa fact-finding investigation ayon kay Clavano. There are times when there are intersections. Magkakapareho yung ground for impeachment, yun din yung isinampan nila dito sa Ombudsman. Ang Ombudsman hindi makakakilos against VP Sara dahil impeachable official si VP Sara. Kapag na-impeach si VP Sara sa Congress, pupunta yan sa Senado, magkakaroon ng pagdinig sa impeachment court. Pag na-impeach found guilty si VP Sara sa impeachment court, ma-disqualify siya. Tapos hindi na siya pwedeng tumakbo sa any position sa gobyerno. Yan, doon pa lang pwedeng magumalaw ang ombudsman para makasuhan siya. Ganoon din, ang ombudsman parang Congress lang din 'yan. At saka parang lang din 'yan, piskalya lang din 'yan. Ang gagawin nila is maghahanap sila ng probable cause. At doon sa probable cause, pag nahanapan nila ng probable cause yung mga isinampang reklamo na itong mga ulul na mga makabayan na ito, pupuntahin sa Sandigan Bayan. Sandigan Bayan ang magdidesisyon kung ano ang pataw na parusa kay VP Sara. Ganun yun. Pero kapag malversation kasi, no bail yan eh. Parang wala namang malversation si Inday Sara. Parang ang kaso naman ni Inday Sara is lang naman, yung mga sinasabi nila, yung kay Madriaga, yung confidential funds. Parang ganun lang naman eh. Pero maano naman yan. Sigurado ako na ready yung sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung mga pwede mangyari. Itong ombudsman na to, wala itong magagawa. Kailangan nila magantay na matapos ang lahat ng mga proseso. Pag hindi na-impeach Inday Sara, nga sila. Kaya sabi ko nga kung si Inday Sara hindi tatakbo sa 2028, ang nagtulak sa kanya na tumakbo, itong mga pinagagawa nitong mga tatanga-tanga na ito eh. Kasi si Inday Sara pwede namang hindi tumakbo yan eh. Dahil sa sobrang disappointment niyan sa nangyari sa pamilya nila, pwede naman na siyang hindi tumakbo eh. Pero wala siyang choice kundi tumakbo. Because kung hindi siya tatakbo, tatrabahuhin siya lalo ng mga ito. Di ba? Ganun lang yun. Kaya ngayon, kung manalo man si Inday Sara sa 2028, dahil kasalanan nitong mga ulul na nag-aakusa sa kanya ngayon. Between the petitions, and we are careful to make sure that we move efficiently. No? Alam naman ho natin at sinabi naman ho natin dati na we are really very careful in the way that we go, that we investigate, especially itong mga impeachable officers. Kaya masusi rin anyang babantayan ng Ombudsman ang ongoing impeachment proceedings sa Kamara. Kumikilos na rin ang Ombudsman para makausap si Ramil Madriaga, ang lumantad na umano'y bagman at dating security aide ni VP Sara. Sinusuri na ng tanggapan ang mga alegasyon at nilalaman ng isinumite nitong affidavit. Panoorin ninyo kung medyo may agam-agam kayo tungkol dito kay Madriaga. Ito ekis talaga to, sabi ko nga sa inyo. Diyan siguro sa Congress, makakapagsalita yan parang si Matubato, parang yung mga testigo nila. Pero pagdating sa impeachment court at i-cross-examine na nila to, putang ina, sabi ko sa iyo, kawawa ito.
Kawawa ito. Walang ebidensya to. Puro hearsay to. At umpisa pa lang nung testimonya niya, sapul na siya. Oo, umpisa pa lang ng testimonya na sapul na siya. Nakita niyo yung interview namin kay Paulo Duterte. Grabe, si Paulo Duterte. Very determined talaga siya. At talagang alam niya na he will destroy this person in court kapag na-cross-examine na nila. Exciting to, sabi ko nga. Sabi nga ni Panelo, hulog ng langit talaga itong Madriaga case na ito. Lalo-lalo na ginamit sa impeachment ni VP Sara. Durog talaga sila dito. Disyembre nakaraang taon. Because we understand the political ramifications here, no? If the Congress has the intention to talk to him, we do not want na sasabay kami at maguguluhan lang po si Mr. Madriaga. Ba't siya maguguluhan kung nagsasabi siya ng totoo? Mas lalo nga dapat siya nililito di ba? Di ba? I mean, ano ngayon kung kinakausap siya ng Congress? Pwede nyo pa rin naman siyang kausapin habang kinakausap siya ng Congress kung talagang nasa sistema at nasa proseso yan. Pero ayaw nyo siyang magulo? Bakit? Ang taong nagsasabi ng totoo, puta kahit paikot-ikutin mo, hindi mo yan mababali kasi nagsasabi ng totoo yan Pero kung alam mo na itong tao na ito ay tarantado, itong tao na ito hindi mapagkakatiwalaan, walang reputasyon at alam mong manloloko ito katulad nyo, ay talagang ayaw mong guluhin to. Dahil may mga tanong sila, dahil may ongoing impeachment, meron din kaming ongoing fact-finding. So we want to make sure na isa-isa muna. Sa kabila naman ng impeachment proceedings laban kay VP Sara, magtutuloy pa rin anya ang investigasyon ng Ombudsman dahil hindi naman ipinagbabawal ang parallel investigation dito. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Asikasuhin muna ang mga problemang dulot ng Middle East crisis bago ang impeachment ni VP Sara. Yan ang unsolicited advice ni political analyst Malu Tiquia kay PBBM. Ay, maganda to yung sinabi ni Malu Tiquia dito pakinggan nyo. Sa the forefront ng Billionaire News Channel, tinawag ni Tiquia na bad optics ang pagpapatuloy ng Duterte impeachment habang nagdurusa ang mga Pilipino sa mataas na presyo ng krudo. Kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko itigil niyo muna yung impeachment. Harapin muna natin yung krisis. Hindi ko sinasabing wag maging accountable, hindi. Pero kita mo yung optics, ang tao nagkakagulo, naglalakad sa kalye, hindi maintindihan kung magkano ang bilihin. Tapos nandito ang mga politiko, nagfi-fishing expedition. Tama ba yun? Napakaganda nun nung sinabi na yan ni... Totoo naman. Kasi nga naman, sa bagay, yung utos mo kay Bongbong, hindi niya susundin yun. Yun ang gusto niya. Gusto niya talaga mawala sa landas nila yan si Inday Sara. Walang pakialam niya si Bongbong. Walang pakialam sa Pilipino. Nakita niyo yung truck ng libreng sakay nila. Pucha, buti pa yung libreng sakay ni Inday Sara, bus. Yung libreng sakay nila, parang puchang inang yan. Pag pumreno, magdidikit-dikit kayo sa loob ng truck Sabi ko, putang ina talaga tong gobyerno na to. Ulul talaga. Hindi ba? Inaano nga natin kailangan safe, 'di ba? Yung mga sasakyan, chine-check natin, 'di ba? Chine-check yung mga sasakyan, dapat safe. Chine-check kung naka-seatbelt ba kayo, 'di ba? Chine-check kung ano ba ito dahil magsasakay ito magsasakay ng mga tao ito So dapat maayos ito. 'Di ba? Mantakin mo yung sasakyan nila, puchang ina, parang sasakyan ng mga sundalo, yung 6x6, parang ganun. Oo, walang mga seatbelt yun. Walang mga kapitan yun. Pagka pumreno, ang lakas ng preno ng truck, syempre, mabigat yung kinakarga niyan magagaan lang yung tao. Pag pumreno yan, sabi ko sa inyo, magkakapalit-palit ng mukha yung mga libre sakay dyan. Kaya nga sabi ko, walang hiya talaga tong pamahalaan na ito. Mantakin mo, pera ng gobyerno, ginagamit nila pambili ng gasolina sa mga mamahalin nila mga sasakyan. Even, yung mga mamahalin nila mga service, galing yan sa pera ng taong bayan. Pag sila ang sumasakay, kailangan komportable, naka-aircon, may airbag, di ba? Tapos, ano pa yan? May mga escort pa yan, so hindi sila natatraffic. Pero pag yung taxpayers na, ang kanilang pagsiservisyo, putya, ilalagay sila sa parang truck ng basura. Gago, di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa